Ako si Willie, at ang karanasan na ito ay nangyari sa bayan ng Masbate. Unang taon ng dekada 90 nang mangyari ang bagay na hindi ko inakala na totoo pala. Tubong Masbate ang aking magulang. Nakatira kami sa isang barangay. Hindi malayo at hindi din malapit sa bayan ang lugar namin na ito. Malapit kami sa eskwelahan pero ganun pa man ay mas marami pa ang pagliban ko sa klase kaysa pagpasok ko dito. Bilang batang 80s, masasabi kong marami ang nakaka-relate sa istorya ko. Yun bang bago ka pumasok sa eskwela, kailangan magtrabaho muna sa bahay, magpakain ng baboy, manok at talhin ng kalabaw sa lambuhan kung saan sila manginginain ng buong araw. Pagkatapos ay dadali ng mga galunan ng tubig na pupuniin muna ng tubig bago iwan sa balon. Babalikan na naman tuwing umuwi sa hapon. Minsan naman ay mga kahoy ang aming bitbit pa uwi. Kapag may madaan ng bayabasan o di kaya ay santol, talagang hindi titigilan hanggat hindi nauubos ang hinog na bunga. Ilan lamang ito sa mga karanasan ng kabataan na hindi ko makakalimutan. Kapag walang pasok sa eskwela o hindi kaya kung saan may malawak na ani, ay hindi ako pumapasok noon. Nakikiani kami para may pangbaon at pambili ng aming mga kailangan sa eskwela. Sa lugar namin, may ibon na kung tawagin ay kokok. Dalawang uri ang ibon na ito. Ang kulay puti na sinasabi ng mga matatanda na alaga ng engkanto, at ang kulay itim at pula na sinasabi nilang alaga ng aswang. Kinatatakutan namin ang paghuni ng hayop na ito dahil ayon sa kanila kapag humuni ito sa dapit hapon o hindi kaya ay sa kalagitnaan ng araw, may hindi umano magandang mangyayari. Kasama ang mga kaibigan ko na sina Henry at Romel. Sa pamilya naman ay 4 kami magkakapatid. Ang aking kuya Jobert na kasangga ko sa lahat ng bagay at ang 2 kong kapatid na babae na sina Shani at Cheryl. Ang magulang naman namin ay kilala kina Eledon at Saning at ang albularyo kong lolo na si Lolo Moico. Masasabi kong sa aming magkakapatid, ako ang paboritong apo ni Lolo. Palagi niya kasi akong sinasama kahit saan siya magpunta. Maging sa palengke, sa panggagamot, o sa paglilinis sa puntod ng lola ko na yumao. 4 na taon nang nakaraan. Wala si Lolo sa lugar namin nang nangyari ang pagkamatay ni Lola. Pumunta kasi ito noon sa kapatid niya sa Mindanao para tingnan kung ano ang kanilang kalagayan dahil sa matagal na panahon nang hindi ito nakauwi sa kanyang kinagisnang lugar. Ayon kay tatay, bigla na lamang nagkasakit si Lola nang minsan itong pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan na si Inya. Yun lamang ang huling lugar kung saan ito pumunta. At nang umuwi sa bahay ay hindi na nakatayo pa kinabukasan. Doon na rin ito nagsimula na nagkasakit hanggang sa hindi man lamang inabot ng 1 buwan. Binawian na ito ng buhay. Ayon kay Lolo Moico, duda siya sa pagkamatay ni Lola. Hindi siya naniniwala na basta-basta na lamang ito nagkasakit. Naniniwala siya na inaswang ang Lola nun. Yun nga lang ay hindi niya mapapatunayan. Wala siya nung namatay si Lola at huli na rin siya nakauwi. Ililibing na ito. Wala kasing telepono ng mga panahon na yun kaya tanging telegrama lamang ang mabilis sa paghatid ng mensahe o hindi kaya ang mga panawagan sa radyo. Ganun pa man ay hindi pa rin garantisado na malalaman kaganito ng mga nasa malayong kamag-anak. Kaya kahit nagdududa, wala nang nagawa pa ang aking abuelo. Pero magmula nun, palagi kaming pinapaalalahanan ni Lolo na mag-ingat sa pakikipag-usap sa kahit na kaninong tao. Lalong-lalo na sa mga hindi namin masyadong kilala. Napakadelikado ng panahon ngayon, Apo.
Kaya mag-ingat ka at ang mga kapatid mong babae. Bantayan mo palagi kapag nasa paaralan kayo. Araw-araw kong naririnig ang bilin sa akin ni Lolo kapag pumasok kami sa eskwela. Si Kuya kasi na siyang pinakapanganay sa aming magkakapatid, hindi pumapasok. Mas pinili na lamang nito na tumulong kay tatay sa paghahanap buhay. Kaso lang, bata pa lamang ito pero marami ng bisyo. Naninigarilyo at umiinom kaya kahit anong trabaho ang gagawin niya, wala pa rin siyang naiipon. Ganun pa man, napakamaalalahanin sa amin ni Kuya. Hindi natitiis na papasok kami ng walang baon o hindi kaya hindi kami nakakakain bago pumasok. Martes ng hapon. Nagpaalam si Kuya kay tatay na sasama sa mga kaibigan niya na mga aso sa bundok. Dahil nasa tamang edad na si Kuya kaya pinayagan niya naman ito kagad ni tatay. Hindi naman kami nag-isip na mapapahamak si Kuya dahil sanay naman kami na palagi silang nangangaso ng kanyang mga kaibigan. Madaling araw na makauwi si Kuya ng gabing yon. Maayos naman ang kanyang kalagayan. Nagawa pa nitong maglinis ng kanyang katawan bago natulog. Habang kami naman ni tatay, nilinis ng inuwi niyang huli nila ng mga malalaking ibon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na kami para pumasok. Pagka-uwi namin galing sa eskwela, nadatnan namin si Lolo Moiko na abala sa kung anong mga ginagawa niya sa labas ng bahay. Lalapit sana kami sa kanya para magmano pero sinenyasan niya kami na pumasok na nun. Sumunod na lamang kami. Nakita namin si nanay na abala din sa kusina at halata sa mukha niyang pag-aalala. Kaya't siya na lamang ang aming tinanong kung anong nangyari. Ayon sa kanya, may sakit umano si Kuya. Huwag umanong istorbohin. Ang akala ko naman ay normal na lagnat lamang ang sakit na yun kaya pumunta ako sa aming silid at tiningnan ang kanyang kalagayan. Ganun na lamang ang pagtataka ko. Nang makita ko siyang kakaiba ng itsura. Namamaga ang kanyang mga paa. Habang ang kanyang mga braso naman ay para bang tinubuan ng kung anong kate-kate. Sa bigla ko, nang makita ko ang itsura niya, hindi ako makagalaw sa kinatatayuan. Nilapitan ako ni tatay. Pinalayo niya ako sa silid at sinabihan na wag muna pumasok sa silid namin ni Kuya. Dahil medyo delikado po man ang sitwasyon. Tinanong ko si tatay kung anong nangyari kay Kuya. Maging siya umano ay hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi na kami pinayagan pa ni tatay na lumabas pa ng bahay nun. Ayaw niya mapunta kami sa kung saan-saan at mangyari sa amin ang nangyari kay Kuya. May namarusa sa kuya mo. Nakaapak daw kagabi habang nangangasa sila ng mga kaibigan niya. Ilang sandali pa ay dumating ang tiyuhin namin na si Tiyo Malong. May dala itong baboy na kulay itim na may katamtamang laki. May dala din itong 3 manok na kulay itim. Ayon kay tatay ay alay ang mga ito sa engkanto para pakawalan si Kuya. Dahil kung walang ibibigay na alay, ay baka tuluyan ng kunin ng engkanto si Kuya nun. Inasikaso na nila tatay ang pagkatay ng baboy. Samantalang kami naman ay pinapasok ni nanay sa silid. Doon lamang kami pinanatili para hindi kami makaistorbo sa ginagawa ng mga matatanda. Binuksan ko ang bintana at mula sa loob ay pinanood namin ang kanilang ginagawa. Nakita ko na bago pa man gilitan ng leg ang baboy, inorasyonan muna yun ni Lolo. Ilang sandali pa, ginilitan na nito ang leeg habang patuloy pa rin sa pag-uurasyon. Ang dugo ng baboy, ipinahid niya sa buong katawan ng hayop habang patuloy pa rin sa pag-uurasyon. Nang matapos niyang gawin yun ay itinabi niya na muna ito. Kasunod niyang ginilitan ng leeg ang 3 manok na kulay itim at sinama niya sa baboy. Kumuha siya ng kanin, alak, mais na nilaga at suman na malagkit.
Nilagay niya ang mga ito sa kung saan nakalagay ang baboy at ang mga manok nun. Kinuha niya ang damit ni Kuya na sinuot noong gabi na nangangaso sila magkakaibigan. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kulay pula na kandila. Muli siyang nagpatuloy sa kanyang pag-uurasyon. Tila ba may kinakausap siya mga nilalang na siya lamang ang nakakakita nun. Halos 1 oras siya sa kanyang ginagawang pag-uurasyon sa labas. Maya-maya pa ay kumuha siya ng takip na may hindi kalakihang kaldero. Nilagyan niya yun ng nagbabagang uling. Kinuha niya ang damit ni Kuya na sinama niya sa orasyon. Ginupit niya. Gumupit din siya ng parte ng katawan ng mga hayop. Maging ang mga kakanin na sinama niya sa orasyon ay kumuha siya ng kapiraso. Pinagsama-sama niya ang lahat ng yon at binalot niya sa damit ni Kuya na kanyang ginupit. Pagkatapos niyang gawin yun ay pumasok na siya sa bahay. Kaya pinanood ko naman mula sa pinto ang kanyang ginagawa. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga si Kuya Joelito. Iniikot-ikutan niya ang papag na tinutulugan ni Kuya habang umuusok ang pagsuob na kanyang ginagawa nun. Habang umiikot, nagbibitaw siya muli ng mga orasyon na halos 1 oras niya itong ginawa. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ipinatong niya ang kanyang pangsuob sa isang patungan. Nilagay sa paanan ng papag na siyang hinihigaan ni Kuya. Hanggang sa ilang sandali lamang ang nakalipas, unti-unti nang nagising si Kuya. Nakakamangha dahil unti-unti nang lumiliit ang kanyang tiyan. Ganun pa man, hindi pa rin pinapagalaw ni Lolo ang mga alay na kanyang isinagawa. Tila ba isang milagro ang nangyari dahil sa unti-unting nawawala ang mga bukol ni Kuya, lalong-lalo na sa kanyang braso. Bumabalik ang natural niyang kulay at anyo. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat naming mag-anak. Nang magising ito, dali-dali siyang humingi ng tubig. Kumuha si Nanay at inabot kay Lolo Muiko. Nilagyan naman ito ni Lolo ng konting asin. Tinunaw niya muna ang asin sa tubig. Saglit niyang inusalan at tinihipan ng tubig bago niya tuluyang binigay kay Kuya Joelito para inumin. Nang mainom na ito ni Kuya, saglit lamang itong nagpahinga bago siya nakabangon ng tuluyan. Doon pa lamang ni Lolo sinabihan sila tatay na maaari nang linisin ang baboy at mga manok. Pwede na itong iluto gawa ng ibinalik na ng mga lamang lupa ang kaluluwa ni Kuya. Hininto na rin ang pagpaparusa kay Kuya kaya unti-unti nang nawawala. Ang kanina lang ay nakakatakot at nakakadiri nitong mga sugat sa kamay. Maging ang binti niya, nawawala ng pamamaga. Nakakalakad na rin siya ng matiwasay. Dito ko naisip ang kahalagaan ng isang albularyo. Siguro, kung wala kaming Lolo Muiko, mawawalan na rin kami ng Kuya. Sinabi ni Lolo na hindi siya nahirapang kausapin ng lamang lupa na pakawalan si Kuya gawa ng hindi naman si Kuya ang talagang nakapaminsala sa kanila, kundi ang kaibigan nila Kuya. Napaisip naman kami kung sino kina Raymond at Arthur ang nakapinsala sa nilalang. Ayon kay Lolo, wala pa naman sa pamilya ng kaibigan ni Kuya ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Ganun pa man ay pupuntahan niya ito kinabukasan para alamin kung anong nangyari sa dalawang kaibigan niya. Kahit na huli na kaming nakakain ng hapunan ng gabing yon, ayos lang. Masarap naman yung ulam namin. Dahil sa kinatay na baboy nila Lolo at dahil bawal kumain ang hindi miyembro ng pamilya, kaya panigurado na pang 1 linggo yon. Habang kumakain, tinanong ni Nanay si Lolo kung ano ang nangyari at bakit napinsala nila Kuya ang engkanto. Mukhang natamaan ng kaibigan niyang isang anak ng hari. Engkantong pula yon. Ininda ng binatilyong anak nito yung sugat, kaya pinarusahan silang lahat. Ibabagalit ang pulang engkanto. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat.
Pasalamat na lang sila't pulang engkantong napinsala nila, hindi ang mga itim. Dahil kung nagkataon ay nako, baka hindi na abutan ng umagang apo ko. Sinabihan niya rin kami na ugaliin namin ang pagsasabi ng tabi-tabi sa mga masusukal na lugar. Minsan kasi kahit hindi pa masukal, basta makaramdam kami ng kakaiba, magtabi-tabi pa rin kami. Minsan kasi ay nasa malinis na lugar lamang din ang mga lamang lupa, lalo na kapag may mayayabong na mga punong kahoy. Natapos ang aming hapunan na puro pangaral ni Lolo Muy ko ang aming naririnig. Hindi naman kami nagreklamo. Sapat na ang nakita naming sitwasyon ni Kuya Huilito para makinig kami sa mga pangaral ni Lolo. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nakakarinig na kami ng mga pagkunin ng ibong kokok. Nagtaka naman kami dahil sa maayos ng sitwasyon ni Kuya. Hinanap ko si Lolo Muy ko pero sinabi ni Nanay na umalis na ito para puntahan ng dalawa pang kaibigan ni Kuya, kasama si Tatay. Pumasok kami sa eskwelahan ng mga panahon na yon. Muli ay pinaalalahanan niya kaming tatlo na mag-ingat sa pagpasok. Tumango naman kami bilang pagsang-ayon sa bilin ni Nanay. Habang naglalakad, patuloy pa rin naming naririnig ang mga paguni ng ibon. Pero ang mga paguni ay tila ba nakatuon sa bahay ng kaibigan ni Kuya na si Kuya Arthur. Nadadaanan namin kasi ang bahay nila papunta sa eskwelahan. Nakita namin si Tatay na nasa kanilang bakuran. Tinawag namin si Tatay para magpaalam na papasok na kami. Buong araw sa eskwela, nagbabaon kami para hindi na kami maglakad pa ng kulang-kulang kalahating oras pa uwi sa bahay. Sa pag-uwi namin noon, ganun pa rin. May paghuni pa rin ng kokok. At kagaya kaninang umaga, nakaharap pa rin ang mga paghuni sa bahay nila Kuya Arthur. Napakatahimik naman ng kanilang bakuran. Wala na doon sina Tatay. Pagdating namin sa bahay ay naroroon na sila, habang si Nanay naman ay nagsisiga sa mga winilis niya mga dahon sa bakuran. Wala si Lolo. Ayon kay Nanay ay nasa bahay ito ng kaibigan ni Kuya na si Kuya Raymond. Ginagamot niya ang kaibigan ni Kuya. Kinamusta ko naman kay Tatay si Kuya Arthur pero sinabi nito na hindi naman yun natingnan ng lolo mo. Iba daw yung kanilang reliyon kaya hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Pagkapasok ko ng bahay nakita ko si Kuya Huilito. Kumakain at maayos ng pakiramdam. Gabi na nang nakauwi si Lolo. Ayon sa kanya ay natapos na niyang gamutin si Kuya Raymond. Magiging maayos ng kaibigan mo. Hindi naman mahirap pakiusapan ng engkanto na napinsala niyo eh. Itong pinag-aalala ko lang ay si Arthur. Hindi naniniwala ang magulang niya sa mga ganitong bagay. Maliban lamang kung doktor na magsabi sa kanila. Maya-maya pa, habang kumakain kami ng hapunan, may tumawag sa labas ng bahay. Isa sa mga kapitbahay namin na nagngangalang Carlito. Nagtatanong ito kung di man nagawi ang kanyang anak na si PJ sa bahay. Hindi naman talaga. Doon sinabi ni Mang Carlito na pinalo niya ang kanyang anak na si PJ kaya ito tumakbo at tumayo. Pero hindi pa rin nakauwi kahit gabi na. Baka naman nagtampo pre at pumunta sa iba niyong kamag-anakan. Tumango na lamang ito at sinabi kay Tatay na tumagay muna kahit isang lapad lang. Kaya pinapasok na muna siya ni Tatay sa bahay dahil kumakain pa kami ng hapunan. Pagkatapos kumain ay doon pa lang sila nag-inuman. Kinuwento ni Mang Carlito na marami na siyang naririnig na nawawalang bata sa kabilang bayan. At noong makanakaraang araw umano ay sa kabilang barangay may nawawala din. Dahil sa sinabi ni Mang Carlito ay tinanong siya ni Lolo Moyko kung may damit ba siya ni PJ na hindi pa nalaban. Tatawasin niya ito para malaman niya kung nasa maayos ba itong sitwasyon. Mahirap lang magpakampante tayo sa panahon ngayon. Umuwi si Mang Carlito para kumuha ng damit ng kanyang anak.
Nang bumalik ito, nagsagawa kaagad si Lola Moiko ng pagtatawas sa pinaghubarang damit ni PJ. Nagpabaga ng uling si Lolo sa takip ng kaldero. Ginumpit niya ang bahagi ng damit ni PJ. Binalot niya doon ang insenso, kamangyan at palaspas na binasbasan ng mahal na araw. Pagkatapos ay sinunog niya yon. Nang abo na lamang ang natira, kinuha niya ito. Nilagay niya sa plato na sartin. Hinaluan niya ng langis. Nagsindi siya ng 2 kandila. Ang isang kandila ay ginamit niyang pangsoob samantalang ang isa naman ay pinatak niya sa abo na kanyang nilagay sa sartin at hinaluan ng langis. Hanggang sa unti-unti nang pumoporma ang abo doon at tuluyan nang naaninag ang porma ng imahe na nabubuo sa may sartin. Kitang-kita sa imahe na isang batang lalaki ang hinihila ng isang hindi maintindiang imahe. Kung ito ba ay imahe ng hayop o imahe ng tao. Base sa imahe ay hinihila nito ang batang lalaki na sa tindig nito ay kasing laki ni PJ. Magkapareho din ang hubog ng kanilang katawan. Dahil sa nakita ay napamura na lamang si tatay maging si Mang Carlito. Nagsusumamo ito na tulungan siyang mahanap ang kanyang anak. Kaya kaagad na kinuha ni tatay ang kanyang tabak. At si Lolo naman ay kinuha ang kanyang buntot ng pagi. Kaagad na silang umalis at kami naman. Binilinan ni tatay na wag nang lumabas ng bahay. Pinapasarado niya sa amin ang lahat ng bintana at pintuan. Sinabihan niya rin kami na lagyan ng trangkang lahat ng ito. Pagkaalis nila ay muli naming narinig ang malakas na paghuni ng kukok na mas nagbigay pa sa amin ng kaba at takot. Ganon pa man ay sinabihan na kami ni Kuya Huilito na sama-sama na kaming lahat na matulog sa isang lugar lang. Ganon din naman ang sesyon ni Nanay at mas pinili na lamang namin sa sala na kami matulog noon. Naglatag kami ng banig at dinala na doon ang higaan namin na manipis na kutsyon. At doon ay sama-sama na kaming nahiga sa sala. Mabuti na lamang at maluwag ang sala namin kaya nagkasya kaming lahat doon. Samantalang si Kuya Huilito naman, nahiga na lamang sa aming sofa na gawa sa kawayan. Nakahiga lamang kami pero hindi din naman kami nakakaramdam ng antok. Pinapakiramdaman lang namin ang paligid. Hinahantay namin ang pag-uwi ni tatay at ni Lolo Muiko. Napapaisip na rin kami kung ano na ang sitwasyon ni PJ. Pinagdarasal namin na sana nasa maayos lamang itong kalagayan at sana ay matatagpuan nila itong buhay. Pagkatapos naming magdasal ay muli na kaming bumalik sa pagkakahiga at hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Nagising na lamang ako dahil sa narinig kong ingay sa labas. Boses yun ni tatay at ni Lolo Muiko. Nag-uusap. Nang tingnan ko si nanay ay gising na rin ito at naghahanda na para bumangon. Maya-maya ay tinawag na ni tatay si nanay. Nagpapabukas ito ng pinto. At dahil binuksan na ni nanay ang ilaw sa pagkainan ay naaaninag ko ang orasan. Doon ko nakita na 4:00 na pala ito ng madaling araw. Sinundan ko si nanay sa kusina. Ako nang nagbukas ng pinto kay tatay at Lolo Muiko. Kaagad ako nagmano nang makita ko silang dalawa. Halata sa kanila na pagod sila at malungkot pa. Nag-aalala naman ako kung bakit hindi pa rin matapos-tapos ang paghuni ng ibong koko kaya tinanong ko si tatay kung nakita ba nila si PJ. Tumango naman ito. Pagod silang naupo sa aming hapagkainan. Kaya kaagad kong kinuha ang thermos na naglalaman ng mainit na tubig. Kinuha ko na rin sila ng tasa para ipagtimpla na sila ng kape noon. Habang nagkakape, sinabihan ako ni tatay na wag na muna kaming pumasok sa eskwela na magkakapatid. Hindi namin napuruhan kaya alam kong babalikan tayo ng mga ito. Wag na muna kayong pumasok Sa susunod na linggo na lang kayo pumasok. Kapag nasigurado na natin na ligtas ang ating barangay. Tumango na lamang ako sa sinabi ni tatay. Tinanong ko sa kanila ni Lolo kung kamusta na si PJ.
Sinabi naman ni Lolo na kailangan niya pang balikan si PJ mamaya para masigurado na nasa maayos na itong kalagayan. Alam kong may hindi magandang nangyari sa isa sa kaibigan ng Kuya Julito mo. Ang mahalaga, Tay, nag-alok tayo ng tulong sa kanila. Silang umayaw kaya hindi natin kargo de konsensya kung naman ang mangyari. Sagot ni Tatay kay Lolo Muiko. Nang sinabi na yun ni Tatay ay naisip ko na si Kuya Arthur ang tinutukoy ni Lolo na may hindi magandang nangyari sa kanya. Ilang sandali pa, lumapit na rin sa pagkainan si Kuya. Tinanong niya si Tatay kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Tatay sa kanya kung ano ang kailangan niyang malaman. Napabuntong hininga na lamang si Kuya sa sinabi ni Tatay sa kanya. Nagkwento naman si Kuya sa nangyari habang nangangaso sila sa gubat nun. May nakita kaming kakaibang usatay. Kulay itim yun. Sinabihan ko na silang huwag pakialaman kasi hindi naman namin kaya yun kaso ayaw pa rin makinig na Arthur eh. Hindi siya naniniwala. Hindi daw totoo yung mga kung ano-anong lamang lupa na yan. Pinagtawanan pa ako. Dahil sa sinabi ni Kuya, naintindihan ni Lolo kung bakit nangyari ang pagpaparusa sa kanilang tatlo. At tanging si Kuya Julito at Kuya Raymond lamang ang sinabi ng engkantong may liligtas. Nakatulog si Tatay at Lolo. Alas 7 ng umaga, nang may tumawag sa bahay. Nasa likod ako noon at nagpapakain sa alaga namin mga baboy at pato. Nilabas naman ito ni Nanay at kinausap. Mabilis na rin akong pumunta sa harapan ng bakuran para makita kung sino ang nasa labas noon. Nakita ko ang tatay ni Kuya Raymond. Hinahanap nito si Tatay at Lolo. Sinabi naman ni Nanay na natutulog pa ang mga ito. Doon ay sinabi ng tatay ni Kuya Raymond na wala na si Kuya Arthur. Pumanaw na umano ito. Kahit na may idea na si Nanay sa posibleng nangyari kay Kuya Arthur, hindi pa rin ito napigilan ng mabigla. Maya-may lumabas si Kuya Julito. Saglit lang silang nag-uusap ng tatay ni Kuya Raymond. Kinuwento na rin pala ni Kuya Raymond sa kanyang ama ang nangyari sa pangangaso noon. Mabuti na lang at kaagad kayong naagapan. Maraming salamat kay Tatay Muiko wika ng ama ni Kuya. Hindi na ito nagtagal at nagpaalam na siyang uuwi na. Sinabihan naman ito ni Nanay na sasabihin niya kaagad kay Tatay kung anong nangyari kay Arthur. Habang si Kuya Julito naman, nagsabi na kapag pupunta si Tatay sa bahay nila Kuya Arthur, sasama siya. Mag-aalas 11 na ng umaga nang magising sina Tatay at Lolo. Kagad na sinabi sa kanila ni Nanay na pumunta sa bahay ang tatay ni Kuya Raymond doon. Kung ano nga ang balita. Tumango naman si Tatay at nagsabi na pupunta sila doon para tumulong sa paggawa ng tolda. Yun na lamang ang may tutulong niya. Nagsabi naman si Kuya na sasama siya sa pagpunta sa bahay nila Kuya Arthur pero nang pumunta sila doon, hindi sila nagtagal. Bumalik na rin sila sa bahay. Ang buong akala kasi namin ay tutulong sila sa paggawa ng tolda. Pero kakaupo pa lamang umano nila sa upuang kahoy sa labas ng bahay noon. Dumating naman sina Kuya Raymond at ang kanyang ama na si Manong Milot. Galit umano sa kanila ang magulang ni Kuya Arthur. Silang dalawa ang pinagbintangan na may kasalanan kung bakit nagkasakit si Kuya Arthur. Pinagbantaan pa silang idedemanda ng mga magulang nito. Hindi na lamang nila pinansin ang mga magulang ni Kuya. Umalis na lamang sila nang walang paalam at umuwi na lang. Napailing na lamang sila sa ginawi ng magulang ni Kuya Arthur pero sinabi na lamang ni Tatay na hayaang magdemanda. Magkakaroon naman ng investigasyon at doon malalaman ang tamang sagot. Hindi naman nagtagal ang mag-ama sa bahay ng araw na yon. Umuwi na rin naman ang mag-ama dahil marami din silang kailangang gawin sa kanila. Alas 6 ng gabi, nagsimula na naman kaming makarinig ng paghuni naman ng ibon na hindi ko maintindihan. Nadagdagan pa ang paghuni na yon nang muling tumunog ang ibong kukok.
Natakot kami pero si Lolo ang nagsabi na huwag kaming mag-alala dahil hindi naman kami ang sadya ng nilalang na yon, kundi si PJ na anak ni Mang Carlito. Lumabas si Lolo ng bahay. Sasama pa sana sa kanya si tatay pero hindi na siya pinayagan pa ni Lolo. Sinabihan na lamang siya na bantayan kami sa bahay at huwag kaming matakot dahil hindi makakalapit ang mga yon. Pumunta si Lolo sa bahay nila Mang Carlito. Inabot pa siya ng 2 oras bago nakauwi. At dahil sa pagiging tsismoso ko ay ako na mismo ang nagbigay sa kanya ng kape noon. Dumiretso ito sa abuhan at doon nagbaga ng uling. Isinalang niya doon ang kanyang patalim, na noon ay may mabasa-basa pang dugo na may napakalansang amoy. Nang masalang na niya ang patalim ay inurasyonan niya pa ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay umupo na siya sa lamesa. Ininom ang kanyang kape. Kinausap naman siya ni tatay at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi niyang binalikan ng mga nilalang si PJ. Mabuti na lang at inurasyonan niya ng sabulag ang bahay na mag-anak bago sila umuwi ni tatay ng madaling araw na yon. Kaya hindi din naman nagtagumpay ang mga ito sa kanilang balak. Napagtanto din ni Lolo Moico na hindi taga sa amin ang nilalang. Nakatakas umano yon at hindi niya nun nasundan pa. Kaya naman umuwi na lamang ito sa bahay at dito na niya isinagawa ang kanyang pamamaraan para hindi na umano gumaling ang sugat ng aswang na yon, na noon ay napag-alaman niyang isa pala itong lalaki. Pinatulog na ako ni tatay na makita niyang halos maghahating gabi na. Pero hindi pa rin ako natutulog. Kinabukasan, muli na kami nitong pinayagan na pumasok sa eskwela. Habang si Kuya Arthur naman ay nailibing na lamang na hindi man lang nadalaw ni Kuya Huilito at ng kaibigan niyang si Kuya Raymond. Dinalaw na lamang nilang kanilang kaibigan sa punto nito matapos ang libing. Hindi naman na ituloy ng magulang ni Kuya Arthur na magsampa ng demanda kina Kuya. Napagtanto din siguro nila na bilang magulang ay may kapabayaan din sila sa kanilang anak. Pero magmula noon, hindi na pinapayagan pa si Kuya ng mga aso. At ako naman ay ganun pa rin ang gawain na sumasama kay Lolo Moico kapag nanggagamot ito. Hindi kalaunan ay lumipat na kami ng tirahan dahil sa isa si tatay na nabigyan ng lupain ng gobyerno noon sa pamamagitan ng CLOA. Yung pagbibigay ng lupain sa mga nararapat at nangangailangan ng mga magsasaka noon. At simula nang makalipat na kami ng bahay sa kabilang sitio, hindi na namin alam pa kung ano ang nangyari sa sitio na dati naming tinitirahan. Medyo may kalayuan na kasi ito, pero naging maayos naman ang aming paghahanap buhay dahil muli nang nakabalik si Kuya Julito sa kanyang pag-aaral.